At sa mga ganitong panahon mga tol, talagang dumadami yung mga mapagsamantala, dumadami yung mga mapanglamang sa kapwa mga tol. Tulad na lamang nitong balitang bibigyan natin ng reaction video mga tol. Maiinis din kayo eh. Eto mag-asawang umorder daw mga tol, umorder ng mga pagkain online. Arestado pagkatapos nilang hindi magbayad na umabot mga tol, no? Alam nyo ba kung magkano? 280,000 pesos mga tol. Grabe naman yon. Napakalaki naman yon mga tol, di ba? Ito ang ating panonoorin ngayon mula rito sa News 5. Bigyan natin to ng reaction video. Syempre para sa mga kababayan nating naghahanap buhay, paano kayo makakaiwas, paano kayo makakatiyak na safe kayo, at syempre dapat maging maingat, no? Hindi dapat agad-agad nagtitiwala kung ayaw ninyong mabiktima rin kayo, no? Panoorin natin to. Ang lakas ng loob na magpa-deliver ng 280,000 pesos na halaga ng mga pagkain Grabe. Grabe. kahit walang pambayad. Ngayon, pagbabayaran niya ng mag-asawa sa kulungan. Anong pumasok sa isip nila? Order tayo, food trip. 'Di ba? Halagang 280,000, food tripin mo, tapos wala ka palang pambayad, my goodness. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Ano yun? Sir, pinasama ko lang yung misis ko kanina. Hindi po siya kasali dito. Naku po, ayan na tayo. Nagmamakaawa ang lalaking si Ronald C. nang arestuhin ng mga pulis sa barangay Mabulo, Cebu City kahapon. Kasama ring hinuli ang asawa niyang si Alexa. Inirereklamo ang dalawa ng pangluloko sa isang online food business. Umorder daw ng 10,000 pesos na halaga ng pagkain ng dalawa. Nagpadala sila ng screenshot di umano ng kanilang bayad, pero nabistong peke at edited lang pala ito. So intention, mga tol, intention. 'Di ba? Kasi may time silang mag-edit eh. Umorder, papakita ng screenshot na binayaran na pero edited pa rin. Intention talaga. And maniwala kayong eto'y dala lang ng pangangailangan o gutom mga tol. 10,000? Kung nagugutom ka, pampalipas ng gutom, 1,000 mga tol, baka nga hindi mo pa maubos yun, dalawa lang kayo. Pero halagang 10,000, o orderin mo, di ba, sa pagkain? My goodness. Ang modus na yan, balikan natin. Bayad, pero nabistong peke at edited lang pala ito. Ang modus na yan, paulit-ulit na raw ginawa ng mag-asawa. Yun na. Aabot na sa 280,000 pesos ang na-order nila sa iba't ibang online food seller. So hindi pala to isang orderan lang, no? Hindi yung 280,000, hindi isang orderan lang. Umabot na ng 280,000 mga tol, o parang 300,000 na yung nadedenggoy nila sa iba't ibang food seller mga tol, no? Marami na pala silang nabibiktimang mga naghahanap buhay ng patas, nagpapakahirap gumising ng maaga, mamamalengke, magpe-prepare pagkain. No, paulit-ulit na pala nilang ginagawa yan. So ngayon, natsyempohan sila. Ang masaklap, ibinibenta pa nila ang mga nakuwang order. Ayun lang, oo nga, no? Hindi nga to dala ng gutom at pangangailangan, kundi talagang gawain na nila manloko kasi nga ibinebenta rin nila, pinagkakakitaan nila. Kabilang sa naloko ng dalawa ang dessert seller na si Faye. Ang masaklap, pinatira pa niya sa bahay niya ng ilang araw ang mag-asawa. Pinatira niya. Nakilala niya, nagtiwala siya, siguro mga tol magaling mambudol. Pinahiram din niya ng pera ang dalawa. Nabisto pang nag-book ng hotel ang mga suspect at kay Faye pinabayaran ang 30,000 pesos na utang sa hotel. Nako po, nagpakabuhay mayaman ng mga loko. Nagpakabuhay mayaman ng mga loko mga tol. Nag-book ng hotel, umabot ng 30,000, anong klaseng hotel yun? Diba? Ibig sabihin, medyo mamahaling hotel, mga tol. Tapos wala naman palang pambayad. Yung inutangan nila, yung pa yung nagbayad. Kawawa namang yun. Dessert seller yan, dessert. Ibig sabihin, nagbebenta siguro siya ng mga cake. Basta dessert, no? Ang dahilan nila, saka na raw sila magbabayad once makuha na nila ang kanilang pera na 700,000 pesos. Na lolokohin din nila sa ibang tao yung 700,000 na yun. Grabe. Okay lang din na maibalik sa amin yung pera, pero ang sa amin, ang hustisya lang talaga. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Dati na silang nahuli sa parehong modus. Nako, nahuli na pala dati. Kaya nananawagan ang mga pulis sa iba pang mga biktima na magsampa ng reklamo. Patong-patong na kasong estafa ang kakaharapin ng mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe, no?
Ganyan talaga katindi ngayon mga tol. No, ang dami-daming kulang sa katawan, kulang sa part ng katawan pero nakakapagtrabaho ng marangal samantalang tong dalawang to, no? Nabubuhay sa panglalamang ng kapwa. Hindi lang yan mga tol, meron pa. Dahil nga, alam nyo na yung season ngayon mga tol, dumadami talaga yung mga ganito eh. Meron pa. Eto naman sa mga tiyangge, di ba nauuso rin mga tiyanggi-tiyanggi ngayon mga tol. O, eto, 19 o 19 na umano'y peking abogado, mga peking abogado mga tol, at nag-aalok daw ng notary, no? Natimbog ng NBI mga kapatid. Sabi rito sa report, wala naman to sa UNTV pa rin. UNTV pala, kanina News 5, no? Ito UNTV News. Ay nasa kote ng National Bureau of Investigation ang 19 o 19 umano'y peking abogado na nag-aalok ng serbisyong notaryo sa Congressional Avenue sa Quezon City. Panoorin naman natin to mga tol. Nasa kaperasong lamesa lamang, nasa tabi ng puno, nasa ilalim ng puno, nasa ilalim ng LRT, nasa tabi ng opisina ng gobyerno, kaperasong lamesa lamang, magduda na sila. Nakulog sa bitag ng National Bureau of Investigation o NBI Special Task Force ang 19 na individual na umano'y nag-aalok ng peking notaryo kapalit ng halaga ng pera. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nasa kote ang mga suspect sa entrapment operation noong October 22 sa Quezon City. Nagugat-an niya ang operasyon sa reklamo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Quezon City laban sa mga peking notary public na umano'y nakapwesto lang sa stalls. Ang dami niyan mga tol, makakita ka ng ganyan. 'Di ba? Nag-aalok ng notary tapos nakapwesto, wala silang opisina, nakapwesto lang sila sa isang maliit na, minsan nga nasa van lang 'yun 'di ba? May mga ganun, may makikita kang ganun eh. Magduda ka na pag mga ganun. Nakikasang surveillance na bisto ng NBI ang tila mga tiyangge na may notary public signages. Naaktuhan na rin ang mga suspect na nagnonotaryo sa mga dokumento nang mag-test buy ang mga operatiba kaya agad silang inaresto. Daming ganyan ngayon. Tiyanggi na rin ang itsuro, di ba? Nauuso ang mga tiyanggi ngayon, mga tol. O di ba? O eto. Tiyanggian naman to ng mga notaryo. Na-recover din ang ilang notarial stamps, seals at marked money sa operasyon. Notary public should have their own office. May litrato yung opisina, mayroong sketch yung opisina para sigurado na hindi moonlighting yung... Ayon kay Director Santiago, dapat tiyaking lehitimo ang lalapitang notaryo dahil maaaring ituring na null at void o walang visa ang kanilang dokumento. Yung pinanotaryo nilang papeles, walang epekto. Hindi. Grabe, napakarami na talaga mapanlamang sa kapwa ngayon, no? Kaya kailangan talaga mga tol, isa sa kailangan din ng mga Pilipino, ma-educate mga tol, maging edukado rin, no? Hindi mo kailangan maging abogado para malaman mo yung mga ganito eh. Siyempre kung gusto mo magpanotaryo, pumunta ka mismo sa sa alam mong lehitimo, 'di ba? Hindi yung kung saan bangketa para makatipid, 'di ba? Pati ikaw madadamay pa sa kaso pag ganyan. Hindi mag-i-stand yun. Kung ipacheck mo during litigation, your evidence, hindi mag-i-stand yun because that is not a public document. Dahil nga peke. Diba? Tapos hindi mo alam na wala palang visa o kumbaga makikita mo parang peke pala yung mga dokumento mo. Diba? O di pati ikaw makakasuhan kasi masasabihan ka nagbebenta ka ng halimbawa property. Diba? May mga notaryo yan, peke. O, diba? Inaalam na ng NBI kung lehitimong mga abogado ang mga pangalang ginagamit ng mga nagpapakilalang notaryo at maaari silang makasuhan o masuspinde kung mapatunayang sangkot sila rito. Ang mga nahuling individual ay maaaring maharap sa kasong usurpation of authority, falsification at estafa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Alam natin mga tol na mahirap ang buhay ngayon, di ba? Pero hangga't maaari mga tol, no, wag nating ibebenta yung ating pagkatao, no, sa halagang mauubos din naman mamaya-maya o kinabukasan mga tol. Diba? Dapat matuto pa rin tayong lumaban ng patas kahit na hindi patas ang daigdig. Alam naman natin yun mga tol eh. Pero kung halimbawa nahihirapan tayo, huwag naman nating pahihirapan pa yung mga kapwa nating mabibiktima natin, di ba? Matakot pa rin tayo sa Diyos mga tol. Diba? Matakot tayo sa Diyos, diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi.
Peace out.